Nakatanggap kami ng cyber tip report galing sa National Center for Missing and Exploited Children na merong isang lalaki na nag-upload ng mga child sexual abuse and exploitation material. So, nung na-refer namin sa amin ito, inimbestigahan ng mga tao namin at natumbok nga na ito ay isang 23-year-old residing in Tondo, Manila. Hindi na nakapalagpan lalaking ito nang arestuhin ang mga tauhan ng Philippine National Police Women's and Children's Protection Center sa Tondo, Manila. Ayon kay WCPC Director Maria Sheila Portento, nakatanggap sila ng sumbong kaugnay sa ginagawang pang-aabuso sa mga bata ng suspect na isang tricycle driver. Kaya naman, nagpatupad sila ng warrant to search, seize and examine computer data in relation to online sexual abuse or exploitation of children sa bahay ng suspect. Sa masusing pag-iimbestiga, nag-positively identified siya bilang siya yung isa sa mga, nandun sa mga images na i-report sa amin na kung saan gumagawa ng kahalayan sa mga bata. Bukod sa sexual abuse, kinukunan din ng mga larawan ang mga biktima at saka ipinopost online. Nakuha mula sa suspect ang digital devices na gamit nito sa pagkuha at pagpapakalat ng mga malalaswang larawan ng mga biktima. So, we gathered all the evidence, yung mga digital evidence na yon, and then isasubmit namin sa PNP Anti-Cybercrime Group para sa off-site digital forensic exam. Tagumpay din na nasagip ang 6 na minor de edad. Pero ang concern kasi namin dito is yung mga images ng mga bata. If there will be any more images na save doon sa mga devices na yon, mas importante sa amin kung ma-identify yung mga batang yon is ma-rescue and then ma-take down yung mga images if in case they have already been proliferating on the cyberspace. Paalala ng WCPC sa mga magulang, huwag ipagkatiwala sa ibang tao ang mga anak upang hindi mapahamak. So, dapat tayo laging nakabantay, nakamonitor, ano ba yung mga activities o nasaan yung mga anak natin. Kasi kahit sabihin natin na kapitbahay natin yan, kung meron ngang mga kapamilya at kadugo na nagagawang mga abuso ng sarili nilang kapamilya, paano pa yung mga walang relasyong kapamilya mo ang mang-aabuso. Sa ngayon, nasampahan ng suspect ng reklamong paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse o Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Material Act of 2022, habang isinasa ilalim naman sa counseling at psychosocial intervention ang mga biktima. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.